Magandang gabi po. Si Tuling, kita mo si Tuling? Magandang gabi po. Ang ating pag-usapan ay mga manyak at mga mag-aapi na mga politiko. At ang ating target ay yung mga politiko na kung makapagsalita, akala mo sila lang magaling. Oh. At ito, sila, tandaan ninyo mga politiko na nakikinig sa akin ngayon, tandaan niyo po na pwede kayong ipa-disqualify kung kayo ay may mga masamang salita sa inyong pagkakampanya. So, ingat po sa pagjo-joke. Alam ko marami sa inyo mahilig mag-joke-joke. Pero kung lumihis kayo, magdelikado, baka po kayo ay matanggalan ng karapatan na magiging kandidato sa ganun. So, kaya ang susi lang diyan ay pag-iingat. Dobling pag-iingat lang. So, natanda naman natin yung kandidato diyan sa Pasig na si Attorney Christian Sia ay namimuhan din ng kumilik. So kung hindi siya maayos pagkasagot niya, baka ba ma-disqualify pa siya. Abogado pa siya, may mga grupo ng babae na nasampa ng kaso laban sa kanya. So madidisbar pa siya sa Supreme Court. Pinasagot na rin siya ng Supreme Court. Tapos si incumbent governor ng Misamis Oriental na si Peter Onabia ay minimuhan din ng kumilik. Pinapasagot din, pinapaliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng disqualification at election offense para sa kanyang pagkakampanya kung pwede rin siya mabibilanggo. So, ganon din ang nangyari sa yung isang abogado pa na congressman, si Congressman Ruel Peter Gonzaga. Ang asawa niya ay gobernador sa Davao de Oro. So, namimuhan din siya ng kumilik. So, kita natin, pero may iba pang hindi namimuhan ng kumilik, pero masama din. Dapat sana mapapaliwanagin din ito kasi although ginawa yung akto, ginawa nung hindi pa sila kandidato, pero but then that reflects their character, test of character. Kung sinasabi ni Attorney Bayan pa yung test of character. So, gayon, number one sa mga masamang bunganga. Ibig sabihin, masamang bunganga, yan po. Masama ng bunganga, mahilig pa mang-api o mapagmaliit. Ano bang tawag dyan sa nang nagmamaliit ka sa ibang tao? So, yan po ang ginawa nila. So, umpisahan po natin, guys. First, bira natin ay dali. Dito tayo. Dito, pakinggan natin si Attorney Christian Sia na tumatakbong congressman sa Pasig. Ito. Actually, yung napabalita tungkol sa kanya ay tungkol lamang sa mga sinabi niya sa mga babae, mga single mothers. Pero may nakita pa kong isa, narinig ko. Ito hindi pa ito napabalita. Pero may isa pa siyang sinabi na hindi ka siya-siya. Okay? So ito si Attorney Christian Sia. Hindi ka siya-siya, si Attorney Christian Sia. Okay. Tingnan natin yan may jingle siya una. Tinawag niya pangalan niya, mag-speech. Pakinggan nyo In-stop ko lang, gusto ko mapakinggan nyo na maigi kung anong ginagawa niya. Again, pakinggan nyo Unang niya pinansin mga kabataan sa harap niya. Pupogi ito mga to Mga anak ko ba yan? Mga singkit din, no? Anong tawag nyo sa singkit na maputi?
Singkit na maputi. Anong tawag? Eh di, chinito, no? Ayan. Chinito. May sunod siyang tawag. Bantayan nyo anong kasunod tanong. Anong tawag nyo sa singkit na maitim? Singkit na maitim. Anong tawag niya sa singkit na maitim? Diyan, bantayan yung sagot niya. Kayo, ano hulaan nyo kung anong singkit na itim? Kung singkit na maputi, ay chinito. Ano naman ang tawag sa singkit na maitim? Ayan. Ito, yung itong salita niya na hindi man lang napansin, pero ito mas matindi ang dating. Pinrito. Negrito. Yan. Hindi ba mas Akala mo, hindi ba mas nakakakuan ba yan? Nagmamaliit sa mga itim na tao. Yung pag ginawa yun, nagmamaliit sa mga, minamaliit sa mga itim na tao. Dito tawagin mo negrito. Ano bang klase mga joke na to? Pare-pareho lang kayo ni... Ang dami ito mga bastos talaga ng joke. Bakit ka ba daming mahilig mag-joke ng mga binastos? Pagpatuloy natin ang kanyang pambabastos. Tantay ko lang may joke, ha? Anyway, so magandang gabi po, Barangay Buting. Barangay Buting pala yun, ha? Ako ay nai-stress dahil sa mga bashers. Pero salamat at dahil sa inyo, nakaka 1 million views ang aking mga videos. Thank you, thank you. Influencer na po ako ngayon. Pwede na ako mag-endorso ng sabon. Pero meron na tayong mission sa Pasig. Alam mo nyo, lumaki po ako sa pamilya na prangka ho ang aking mga magulang. Yun, prangka daw siya. Tumbok. Di ba? Kasi pag tinatanong po natin ng mga Pasigenyo, ano ba gusto nyo? Yung maligoy o yung tumbok? Tumbok. Tumbok ko ako magsalita. Dahil sayang ang panahon. Pero hindi ibig sabihin tayo ay hambog o mayabang. Hindi po. Gusto lang po natin na pagdating po sa paglilingkuran, seryosohin po natin. Dahil buhay po ng mga kababayan natin ang nakasalalay riyan. Hindi po ako doktor. Binoto niyo po ako 2 beses, 2010 at 2013. 6 na taon po ako naglingkuran. At ang natuklasan ko po, sa City Hall, ang iniiyak po ng mga Pasigenyo ay pambili ng gamot at pambayad ng ospital. Tama po ba? Yes! Kaya po, kapag nakakarinig po ako, katulad na ikinukwento po ni Ate Sara, na sa South Cotabato, meron na hong libreng ospital. Sa Makati, narinig niyo na ho ako magsalita, libre ang ospital. Pati Ate Sara sa Nueva Ecija, alam mo bang libre rin ang ospital? Sultan Kudarat, libre rin. So siguro panahon na po, na tayo mga Pasigenyo makatikim ng ganyang klase ng serbisyo rito sa Pasig. Di po ba? Walang cashier ang hospital. Libre lahat. Saan ho? Sa ibang probinsya. Kaya nga ho tayo syudad. Di ba, Nay? Dapat meron din dito. Ang nilibre ho natin, kabaong. Ano gusto nyo? Libreng kabaong o libreng ospital? Oo. Tsaka bahay. Sino nangungupahan pa? Nako, matutuwa kayo sa sasabihin ni Ate Sara. Ang ganda ho ng plano ni Ate Sara. Kung gusto niyo makita yung buong plataforma natin, hindi ho sapat itong ganitong usapan dahil Sara Diskaya yan. Linya ng mga projects, no. Kasi gusto ko lang kong sabihin, sinasabi, di mangungontrata si Ate Sara dito sa Pasig. Yung mga nagsasalita po ng ganyan, hindi niyo po alam ang batas. Under po sa ating local government code at pati ho sa Government Procurement Act, bawal po yung may conflict of interest. Ang ibig po sabihin ni Ate Tama naman siya. Sara, kapag itatayo niya yan, ibig sabihin sa panunungkulan niya, pero hindi yung kumpanya niya dahil hindi ho po pwedeng mag-bid. Naintindihan niyo po? Kunwari lang yan. Kumpanya na iba, pero sikreto lang. Daming nang gagawin ni Sara Diskaya kung manalo siya. At yung po sinasabi na kapag raw gumagasta ng malaki, babawi ng malaki, yung nagsasabi ho nun, hindi ho nyo alam ang ibig sabihin ng salitang pilantropo. Kita po, ang unang issue ni Vico Soto sa grupo nyo, bago pumalit si Vico Soto pagka-mayor, ang mga pinatayo ng unang grupo ng mga mayor, bago naging mayor si Vico Soto, ay puro mga substandard.
Kaya binago na ngayon. May mga tao talaga na misyon ang tumulong. Di po ba? Ang Ayala may foundation, ang Gokongwei may foundation, si Lucio Tan may foundation. Nagbawi po ba yung mga foundation na yan? Hindi ho. Tumulong. Tumulong. Kaya nga po, bago ho pumasok itong ating campaign period, sabi ni Ate Sara, pagbigay tayo ng mga Pasigenyo card. Di ba? Meron ho ba nakakuha? Nawala na po. May mga tao talaga na misyon ang tumulong. Si Lucio Tan may foundation. Sabi ni Ate Sara, pagbigay tayo ng mga Pasigenyo card. Di ba? Meron ho ba nakakuha nun? Yan po ang resibo natin na patunay na ang pagtulong po ni Ate Sara at ni Kuya Curly hindi ho dahil sa eleksyon, kundi yan ang misyon ng kanilang foundation. Okay ho? So mapanatag po kayo. Pero syempre, baka pwede iboto nyo na rin po kami. Dahil aminin at nila sa hindi, meron nun kakulangan. Tama po ba ako? Hindi ko maintindihan kung bakit pati yung upo ko, pinakikialaman. Pati ho yung paraan ng pagsasalita ko, pinakikialaman. Pati ho yung pagkakapit. So yan pala, yung bagong salita niya, yung negrito ang tinitira niya. Ang hinahanap ko dito sana yung sinalita niya, hindi na pala na ano, yung sinabi niya na, na lahat ng yung mga babae na single mothers, ay pwede na makasiping siya. So yan ang sinabi niya. So, tingnan naman natin ang kasunod. Ang kasunod na naman, abogado pa rin. Parehas na siya abogado. Pero ang balita dito kay Christian Sia ay pinasagot na siya ng Supreme Court sa kanyang ginawa. At pina-explain siya kung bakit hindi siya i-dispar sa pamamagitan ng dahil sa kanyang ginawa na pagsalita ng mga lahat na ng mga solo mothers ay pwede daw siyang makasiping sa kanya. Akala mo So sabihin na may tsura naman siya. Ibig sabihin manyak siya. 'Di ba? Ganoon lang 'yun. So at least pinasagot siya ng Supreme Court. So itong nag-type ako sa AI ng Copilot ng Microsoft, sinabi si Astore Christian Ayan Sia, a congressional candidate in Pasig City, faced backlash for a controversial joke about single mothers during a campaign rally. In the video, he made remarks that many found offensive, offering sexual favors to single mothers who are still menstruating. He later apologized, explaining that his intention was to catch the audience attention with humor, but the joke was widely criticized. Ano ang may kanta na to eh? Tinatanong ko si Julie, stop mo na. Ano bang kanta rito ng nag-joke ka lang tapos nag-joke sa kasi lahat ng single mother women, kahit may regla, pwede daw siya makasiping. Si Attorney Ian siya, tumatakbong congressman sa Pasig. Meron ito eh. I studied a joke which started the whole world laughing. Oh, I didn't see that the joke was on me. I look at the skies, running my hand over my eyes. Yan, ang nagbaklas sa kanya. Yun po ang nangyari sa kanya. Kaya, joke ka ng joke, mag-ingat ka sa pag-joke. Mr. Pasiginyo. O ito, pakinggan din natin yung isa nitong kanya. Isang sinabi niya rito. Marami na siyang Ito kasi, ito yung mga joke po, ito po ang
karakter na po ng kandidato na kikita nyo. Yung mga taong ganito gumawa ng joke po ay hindi nyo na dapat pagkatiwalaan ng pera ng bayan. Lalaro-laruin lang ang pera ng bayan pero binubulsa na. Ayan. Lumaban po ako sa Para mga fair, Eusebio. para fair kay Atty. Christian Sia, ito ngayon, ilalabas ko rin ang kanyang ang kanyang side. Noong 2016, hindi ho ako nabansagan na mayabang, hambog, at bastos. Ngayon lang, Oh, yun. talaga hong yung makinarya nila, napakabigat kalaban. Sinisisi niya grupo ni Bico Soto. Talagang gusto hong itikom ho ang bibig ko eh. Kayo po mga taga-Sagad, kilala nyo na po ako, di po ba? Kilalang 15 mahambog. taon na po tayong magkakasama sa politika. Tatanungin ko po kayo, ako ho ba ay naging bastos sa inyo? Nakakita ho ba kayo ng kabastusan sa aking pakikitungo sa inyo? Pero sa social media, ako na ho ang pinakabastos sa lahat ng bastos. Kung may rango ang mga bastos, 5-star general po ako. Love ka kasi namin. So sana po, sa mga kapwa ko Pasigueño, ang biro ay manatiling biro. Di po ba? At ang seryosong bagay, huwag mong haluan ng biro. In fairness, may tsura. Kaya lang naman po ako nagalit. At aaminin ko nagalit ako kasi yun ang ginawa kay Ate Sara sa harapan po namin. Never po akong nagpakita ng kawalan ng pagiging maginoo. Kahit po ang mga staff Maginoo ko, pero bastos. typical po, puro lalaki. Isa lang ho ang kasama kong babae. Nung araw, isa lang ang kasama kong babae, si Jaja. Nasa si Jaja? Ha? Nagdadayat ba? Jaja, magpakita ka lang. Para hindi ka pagselosan. Asawa ni Ewing na batch ko. Ngayon, kasama ni Atty. Tantan dahil kabisado na po nila ang District 1. Gusto ko pong manalo rin ang kaibigan kong abogado dahil kailangan na ho ng Pasigueño ng abogadong konsihal. Ayan, pakita ka lang, Jaja. Yan. Yan ho ang staff ng... Yan. Jaja, ano ba itsura mo nung nakaraang 15 taon? Payat? Oo, hindi. Nung makuha ka na ni Ewing. Mataba ka na. Hindi, nung magkasama tayo, eto na ang katawan ni Jaja. Give or take. Ilabas mo na lang yung picture. Huwag na tayo magtalo rito sa harap. Ang punto ko, ganyan ho ba ang magiging staff ng manyak? Di ba? At kukunin ko pa ba asawa Para patunayan ng mo, kaklase? hindi ka manyak. Hindi ho. Ang kasama ko naman ngayon, asawa ni ni Kuya Mario, si Ate Olive, 59 years old. Hindi ho. Pagdating ho sa babae, malinaw po. Ang babae ay nire-respeto at minamahal. So, ano man ho ang gawin po nyong paggawa ng mga propaganda, ito ang sasabihin ko sa inyo, hindi ho ako hihinto dahil kailangan po na marinig ng mga Pasigueño ang aking mensahe. Pansinin po ninyo, lahat na lang po pinuna sa akin, pati pantalong kong masikip. Pati yung paraan ko ho ng pag-upo. Pero yung mensahe ko po, na sa nagdaang 6 na taon wala pong accomplishment ang ating pong mayor, hindi po nilang masalungat. Tama po ba? Wala po silang sagot. Mali. Doon po sa hamon natin na magkaroon po ng debate dahil marinig ng mga taga-Pasig kung ano ba talaga ang katotohanan. Meron bang gamot o walang gamot sa mga center? Wala. Tao na po ang sumasagot. Wala po eh. May nadagdag po bang ospital? Wala rin po. May tumayo ho bang pabahay dito ho sa ating lungsod? Wala rin po. Samantalang si Mayor Isko Moreno, 3 taon ding umupo, 2019 hanggang 2022 bago siya tumakbong presidente, 6 ang naipatayong pabahay po sa Maynila para sa mahihirap. Pandemic din po yun, pero may nagawa. At ang alam ko pa po, sa Maynila, nung bumaba po si ERAP, zero balance po ang pondo. So anyway, napabigyan na kita. Okay? Maghanap ako ng ibang niya.
ibang video niya. Oh, ito. Nagdadayat ba? Dada, magpakita ka lang. Para hindi ka pagselosan. Asawa ni Ewing na batch ko. Yung Ayan, mataba pakita ka niya lang, na Dada. stop, Yan. piniya niya sa mataba. Yan ho ang, wait. yan ho ang staff ng... Yan. Jaja, ano ba itsura mo nung nakaraang 15 taon? Hindi. Bay lang, huwag hanapin, maghanap pa tayo ng iba. Hiniya pa niya yung stop niya na mataba. Dito, tingnan natin. Yun po ang Biblia ng mga karapatan ng ating mga kababaihan. Gusto ko po na ang mga solo parent, lalo po ang mga kababaihan nilang mga mister, na meron namang trabaho, subalit para makaiwas sa obligasyon na itinato ng batas, mas minamarapat na mag-resign at makipisan sa kanyang magulang na lamang ay nakakaiwas sa kanyang obligasyon. Pag tayo po ang naging congressman, kapag meron pong solo parent na ang kanyang mister nakapisan sa kanyang magulang at sinusustentuhan ng magulang yung mister, yung magulang ay magkakaroon na rin po ng obligasyon na sustentuhan ang kanyang apo at ang ina ng kanyang apo. Para pantay po. Okay po ba yun? Gusto niyo po ba yun? Tulungan niyo po ako. Hindi po sa biro sukatin ang pagmamahal ng isang kandidato sa solo parent, kundi sa mga batas na magiging kapaki-pakinabang para sa mga solo parent. Kung yun po ang sukatan, subukan niyo po ako, ihahatid ko po sa inyo ang batas na yan para sa dagdag na karapatan. Ayan, yan siya. Titingnan natin to. I-off natin to. O, titignan na natin yung isa. Madali ang maging kandidato. Wala kang gagawing tama sa mata ng kalaban mo. May sakit ka na, tutuyain ka pa. Hindi ko alam kung saan nakakuha ng moralidad itong kasama namin. Pero sa kumbento, ang itinuro sa amin, ang mga babae ay dapat igalang at mahalin. Mukhang nagkulang sa pangaral, kaya puro kayabangan ang nakikita ko. Walang masama sa magyabang kung meron kang ipagyayabang. Pero yung ikaw ang ama ng lungsod na dapat lumulutas sa mga mabibigat na problema ng lipunan, ang ginawa mo sa nagdaang 6 na taon ay maglinis ng imburnal sa Pasig, hindi kita papalakpakan. Papalakpak lang ako kapag ang mga may sakit ay gumaling na sa Pasig. So, anyway, Kapag ang mga hindi ko makita yung inalis na siguro yung video na kung saan siya ay nagtawag sa mga single parent. So anyway, after that, let us go to the next candidate. Ang sunod naman na kandidato na pag-usapan natin ay yung kandidato na taga Davao de Oro naman, si Attorney Ruel Peter Gonzaga na congressman din sa Davao de Oro. So ito naman ang sa kanyang sinabi. Pakinggan nyo. Nakabisaya na salita ito, ita-translate ko na lang. Ito ha, sabayin ko ang translation. Naibuhaton ang lalaki nga gipangutana niya, kaya ba buhaton sa mga babae? Sa Tagalog pa, may ginagawa ang lalaki na tatanong niya,
Kaya ba ito gagawin ng mga babae? O yan. Kaya. Kaya. Oh. Mas kuyaw pag yun siguro ang mga babae sa mga lalaki. Mas magaling pa daw mga babae kaysa lalaki. Sabi, ang mga lalaki, Dahil ang mga lalaki, maayo kayo na mukiyon. oh. Ano sa Tagalog? Magaling daw sexual intercourse na lang i-English na natin para hindi pangit pakinggan. Kamu bang mga babae, Ang mga babae daw ba? Tatanong niya. maayo pa po ba mamukiyon? Magaling din ba daw kayo mag-sexual intercourse? Yan ang tanong. O mas maayo pa mo sa mga lalaki? O mas magaling pa kayo sa mga lalaki? O, o na yung mga pangutana nga Ang may mga tanong pa, na dapat sagutin. gikinahanglan tubagon ninyo. Nga naman, moingon Kailangan ba nyo? Bakit? Oh, kayon mo. sabihin Kami nyo mga babae, na kami mga igual babae sa mga lalaki. ay pantay Di kami na sa mga natin lalaki. noon karon. Pantay sa lalaki. Di na gina tinuod kay kasagaran sa babae mo pili na asa man ko sa ilalom o sa taas. Okay, makapili naman ng mga babae kung saan daw sa ibabaw o sa itaas. Ay, di ba? Bakit na-topic yan? Akala ko. Ang problema kasi dito sa taong ito, abogado ito. Kaya, siguro kakasuhan ito ni Julie ng disbarment. Ay, reklamo ito sa Supreme Court. Kasi abogado ito eh. Tapos, congressman siya, ito mga kasama sa Quadcom. Congressman kasi siya sa Davao de Oro, tapos ang misis niya, iyon ang gobernador ng Davao de Oro. Pero sultihan mo. Ito pa isang rally niya. Ang kausap niya ba si Nena Atamosa na 14 na taong gulang na byuda? 14 na taon. 14 years na byuda. Natamo sa 14 anyos na byuda. Gusto niya parang, kung dahil sa mahaba ng panahon ng byuda na, masikip na daw sa kanya. Kumipot na daw. Sigurado ko na pilot na lang iya. Yan. Kaya tawanan mga tao. Sukol magagagawin din eh. Ihatag na kagagawad Arguelles ha. Subukan natin, ibibigay kay Congressman Arguelles. Pero gusto na ko sa lips. Pinapahalikan niya sa lips kay Congressman Arguelles. Sige na. Yun na, 1, 2, 3. 2, 3. Kaningot magawad. Biro, pinahalik niya, bastos talaga. Sige na. Dot, paulian tagahalang, bikangkang na. Ay, siya naman, ang, sino ba yung tinawagan niya? Susuyuin kita, bumukaka ka lang. Yun. Bastos talaga to ni congressman na to. Yung congressman na to, manyak. Dot, paulian Tinatawagan niya si Dot. tagahalang, bikangkang na. Susuyuin kita, bigkangkang ka. Dot, paulian Si Dot pala, pangalan ng misis niya na gobernadora. Susuyuin kaya, kita bubukaka ka na. tagahalang, bikangkang na. Bikangkang na. Bikangkang na. Yan. Ang asawa niya, binastos pa niya. Anong klaseng tao ito? Tapos, sasabihin pa niya na taken out of context daw siya. Ito, nagpaliwanag siya. Kasi pinapaliwanag siya ng Comelec. Taken out of context daw siya. Tapos, in-splice daw siya ang mga video. Dinikit-dikit. Wala akong nakitang dikit-dikit na video doon. Bastos na talaga buganga mo. Yan ang paliwanag niya, Davao de Oro gubernatorial bet. Magpalit siya sa kanyang asawa. Gonzaga says, sexist remarks were manipulated. Hindi pa manipulated yun. Tinitingnan na rito daw ko na yung kalaban daw niya, dinownload ang mga video at pinagdugtong-dugtong na para lumabas daw na nagbastos siya at manyak. So, yan ang paliwanag. Ito yung mga kakampilat po ng BBM to. Kandidato ito ng PFP, Partido Federal Pilipinas. Ngayon, sino pang isa? Idalhin natin ito ngayon kay
Yung gobernador na ano, gobernador na yung gobernador ng ano ng Misamis Oriental. O, ito naman, pakinggan natin yung report ng Rappler tungkol sa gobernador na ito. Ay, mali. Share screen. Saan ba yun? Andali lang. Ang binira naman dito ni Gobernador Onabia ay yung mga babae rin at saka yung mga babae at saka Maranao na Muslim. Ito pakinggan nyo. Hinihiram ko lang sa Rappler. Ang report ng Rappler. Saan ba report ng Rappler dito? Ayan, ito na. Oy, hindi ito. Ito yung pinakabastos na gobyerno sa buong Pilipinas. Ayan, i-play ko na. The Commission on Elections gives Misamis Oriental Governor Peter Onabia 3 days to explain why a formal disqualification petition should not be filed against him following sexist and discriminatory remarks he made in campaign rallies in his province. Muslim and women's rights groups also condemned his remarks as perpetuating harmful stereotypes about people from the Bangsamoro region and women. COMELEC's Task Force SAFE notes that in one rally, Onabia said the capital's nursing scholarship program is only for, quote, beautiful women. In a separate campaign rally, Onabia also presented a slideshow warning voters against candidates with ties to Maranao politicians. Critics have stated that the comments undermine Nais ko lang ibanggitin, binira niya mga Maranao, pero mga litratong yun sa Maguindanao yun. Hindi yun mga Maranao. Ibang tribo Maranao, ibang tribo Maguindanao. Yun po ay yung Ampatuan Massacre na litrato. efforts to foster inclusivity and respect, particularly in Mindanao, which has faced decades of conflict and is still healing from its effects. In an order, the task force cites a COMELEC resolution which upholds the anti-discrimination and fair campaigning guidelines. It also cites a Supreme Court ruling that defines discrimination against women, gender-based harassment, and labeling as election-related offenses. Onabia says he was quoted out of context and was merely raising awareness about local safety concerns. Meantime, a video clip of aspiring Ito naman ang isang gobernador sa Bicol. Isa rito ka misogynist din ito. O mag-joke siya mga tungkol sa babae. Pakinggan mo to si El Rey de Villafuerte. video clip of aspiring Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte's sexually suggestive pickup lines resurfaces. Villafuerte defended his pickup lines, saying it had been a long-standing practice since 2010. Yan. So, yan ang mga gobernador nyo naman yan. Wala na yan. Matagal na yan. Ito na ngayon. Itong pinakabida. Tingnan natin ang pinakamatindi. Hari ng
hari ng mga bastos, pagkabastos sa bunganga. At walang iba po, si Erwin Tolpo. Pakinggan si Erwin Tolpo. Pakinggan. Makinig kang babae ka, ha? Binira niya si Leni Robredo. Oy, kung ako pa sa'yo, kung may natitira pa akong nipis na mukha, bumitaw ka na dyan, babae ka. Ha? Dahil kung hindi, hinayupak ka, pag hindi ka bumitaw dyan, ako mismo pupunta, kakalad ka rin kita palabas ng kalsada. Loko-loko ka. Kaya ang masasabi ko sa'yo, Leni Robredo, makinig kang babae ka, ha? Oy, kung ako pa sa'yo, kung may natitira pa akong nipis na mukha, bumitaw ka na dyan, babae ka. Ha? Dahil kung hindi, hinayupak ka, pag hindi ka bumitaw dyan, ako mismo pupunta, kakalad ka rin kita palabas ng kalsada. Loko-loko ka. Kaya ang masasabi ko sa'yo, Leni Robredo, makinig kang babae ka, ha? Oy, kung ako pa sa'yo, kung may natitira pa akong nipis na mukha, bumitaw ka na dyan, babae ka. Ha? Dahil kung hindi, hinayupak ka, pag hindi ka bumitaw dyan, ako mismo pupunta, kakalad ka rin kita palabas ng kalsada. Loko-loko ka. Kaya ang So, yan, narinig mo si Erwin Tolpo. So, ito naman, pakinggan naman natin yung kapatid niya. Huwag niyo iboto yan sa pagkasenador. Ito pang isang hari ng mga masamang bunganga. Yan. Dito, pinupuri niya si Duterte. Pati sila, Duterte sila lahat. Noong panahon na si Duterte presidente, ngayon iniwan lang si Duterte. Noong nandun na sa Den Haag si Duterte, iniiwan lang si Duterte. Yan. Tingnan natin. And content that may not be appropriate for all audiences. Videos include certain footage, suspects, rescue officer confrontation. Approve of the content. Watch our video to continue. We strongly advise. No, ito hong Pangulo na to, hindi natatakot yung, kumbaga, matapos ang terminolohiya ko after 6 years, 5 years more, who cares kung sasampahan niyo ako ng kaso basta't ko magtatrabaho lang ako? Marami ho nagsasabi, hindi ka magsasucceed dyan, hindi nagsucceed yung Thailand dyan, ganito, Pinupuri niya dyan si Duterte. ganyan. Sabi nga ni Lugaw, hindi, gawin natin sa Portugal. Tinira si Lenin, lugaw tawag niya. Gawin natin Portugal na i-legalize, decriminalize yung drugs. Isa ka. Decriminalization drugs. Meron ba sinabi si Lenin ganun? Wala naman ata. Ewan ko ba, wala akong alam na may sinabi si Lenin na ganun. Decriminalize yung drugs. Isa ka pang bobo. Isa ka pang, kahinaan, kabobohan, katangahan. Legalizing drugs. Are you guys listening to me, Yellow? Decriminalize yung drugs? Anong klaseng bunganga yan? Maasahan mo ba yan sa trabahong pagiging senador? Pag maging senador ka po, kailangan po ay hindi ka dapat ang gano'n na bunganga. Akalain mo, gaganon-ganon ka sa Senado, sisigaw ka ng ganon. At ngayon, kaya nanalo din si Willie Revilla, may sabihin, hep hep, hooray, hep hep, hooray. Bigyan ng jacket yan. 5,000? Gano'n din ka lang ni Willie Revilla, ngayon, sasakay naman sa kabayo si Leon Guerrero, Lito Lapid. Leon Guerrero. Sige, bubunot ang baril. Tumahimik ka. Gano'n ang mangyari. Tapos ito naman, si Kapitan Agimat. So, naman, papasok naman si Boy Erbong Revilla. Ibalik mo ang 124 million na pinapabalik ng Sandigan Bayan. Inabsulto ka sa plunder, pero ibalik mo ang 124 million na nanggaling sa iyong PIDAP. Yon. Pakinggan natin, sige. Ano pa bang gagawin ito ni Bentol po? So, anong ibig sabihin? Sige, hindi nga ililegalize yung drugs but decriminalize. Mahulihan ka ng droga. Paggamit mo ng droga, i-rehabilitate na lang. Mga putok sa buhong pendeho, mga bobo kayo Mga bobo. Eng, stupido. Decriminalize drugs? Adik ata Eng.
Para mong sinabi, sige, palakasin natin ang industriya ng bilyong-bilyong dolyar na sinasabi sa buong mundo, nothing but drugs. Do you understand that, Lenny Robredo? Give me a break. Sobrang wagas ito makapagbira kay Lenny Robredo. So, yan po yung ating presentasyon sa ngayon. Marami pa po yung mga kandidato na ganun. At marami dyan sa inyong lokalidad. So, iwasan nyo na po yung mga kandidato na na ganun ang salita, yung mga bastos. At dalawa lamang po ang pamantayan ninyo kung pipili kayo ng kandidato. Number 1, katapatan sa kanyang naging trabaho o katapatan sa bayan. Halimbawa, ikaw ay doktor. Wala kang narinig na salita tungkol sa kanyang pagiging doktor. Marami mga sinasabi ng kanyang naging pasyente, hindi siya balasubas na doktor. Kung iyan na may naging abogado, hindi siya kagaya ng ibang abogado na nagbebenta ng kaso. So, pakinggan mo yan ang mga, kumbaga, kung bumibili ka, namimili ka ng brand sa Lazada o Shopee o sa Temo o kung saan o sa Alibaba, titignan mo mayroong mga comments dyan. Yan mga product reviews. Diyan ka titingin ngayon kung paano, kung maganda bang produktong ito, saka ka mamili kung alin ang bilhin mo. So parang ganun din ang pagpipili ng kandidato. Magtanong tayo sa mga kapitbahay lalo. Sa mga kamag-anak, malalaman natin kung anong totoong ugali. Kasi ang test of real character ay hindi talaga natin makukuha yan. Hindi natin malalaman kung ugali nila kung sa rally-rally lang. Lahat yan. Kung sabi pa nga ni Miriam Defensor Santiago sabi niya, 2 uri lang ng pagsisinungaling ang alam ko sa mundo na nangyayari. Ano yun? Sabi niya, number 1, kung nagsasalita, may magkikwento sa bata, once upon a time, there was a tavern. O yun. Hindi kasi puro fairy tale yan And they live happily ever after. Yun. Hindi makatotohanan yan, kasinungalingan yan. Ang pangalawang kasinungalingan, ano? Yung mga sinasabi lagi ng lahat ng politiko, lahatin mo na. Pag ako ay manalo, sabi ni Lito Lapid, pag ako ay manalo, libre ang gamot. Hoy, Lito Lapid, paano mo ililibre ang gamot? May PhilHealth na tayo. May MAIP na. Anong klase? Ano pang gagawin mo? Wala ka nang gagawin. Ano pa bang ginawa mo sa loob ng 12 plus 6, 18 years na naging senador ka? Ano pang ginawa mo? Doon, nung una, 12 years man, nag-OGT ka lang. Ginawa mo lang OGT lang Senado. Ano ba nagawa mo? At hindi mo pa, at gagawin mo pa ngayon, ay papangako mo. Kinakasangkapan mo pa, niluloko mo pa yan si Coco Martin na siya mag-endorso ng endorso sa'yo. Wala ka naman ginawa kundi nagnakaw Okay, pinakahuli mong mansyon sa Anbaya Cove. Nahuli ko pa yan. Tapos may mansyon ka pa dun sa Las Vegas. 2. Sa Quezon City, sa PhilInvest, meron ka, binili doon. Sa Porac, 2. Sa Angeles City, gusto ka tumakbong mayor doon sa Angeles City. Kinontrive, hindi ka lang pinatakbo, pero nakabili ka na ng bahay. Sa Magallanes, dahil tumakbo ka ng mayor sa Makati, bumili ka rin ng bahay sa Magallanes. Ganon ka karami. Saan mo nakuha pera niya? Kay laos ka naman na artista. Hindi na kumikita mga mga pelikula mo. Ganon po yun. Anyway, ang may relasyon sa kandidato, nakikita ko po yung pinapakita ko lang sa inyo, lahat po na may duda sa kanyang karera, kanyang trabaho, yun po ang sukatan ng kanyang katapatan. Kung tapat ka sa trabaho mo, tapat ka rin sa bayan kung ikaw ay mahalal. Yan ang una. Si Pacquiao ba, tapat? Hindi po. Bakit? Kumalikot din siya ng spotter, magandang spotter May asawa na siya si Jinky. Naanakan niya yung spotter. Hindi ko lang magitin pangalan. Pero konfirmado yan. Tapos ano pang iba? Mahilig magsugal yan. Nagpapatalo ng 10 million sa loob ng casino yan. Yan bang ugali gusto mo kukunin? Ang dami pa niyang ibang ginawa, nagpapa-juice kunwari.
Ang dami niya mga ginawa ng mga krimen din. So ngayon, ano pa ba? Pagdating sa mga masamang record, sino ba? Si Bong Revilla. Kinasuhan ng plunder. Absuelto nga, pero pinapabalik sa kanyang 124 million. Wala. Ano yan? Mag-ano lang yan. Walang iba gagawin yan kundi mag-isip kung paano kikita. Narinig ko pa may nagsumbong sa akin. Si Bong Revilla ay siya yung chairman ng Public Works and Highways Committee. Lahat po ng kontrata kasama po yung Kabagan Bridge. Lumalapit sa kanyang kontraktor. Ang sabi sa akin, doon daw siya lagi sa VIP ng isang casino. Kasi ang VIP, wala pong CCTV dyan. So doon siya lagi nagtatambay. Bakit? Naglalaro ba siya? Hindi po. Hindi siya naglalaro. Doon niya minimit ang mga kontraktor at doon magbibigay ng pera. At bibigyan siya ngayon, halimbawa, bibigay ng 10 million. May usapan na sila ng casino. Yung 10 million, bibigyan siya ngayon ng palabasin na kunwari, may 10 million siya na chips pinapalit. So, dahil nanggaling na sa casino, yung 10 million, pwede niya na ngayon i-deposito yun sa bangko. Bibigyan siya ng certificate ng casino na nanggaling sa casino sa VIP. Ang dami mga kontraktor. Nako, kawawa talaga ang bayan. Sino pa bang iba? Ito, kahit sabihin na natin si Villar, sabihin natin kay Villar. Ang kay Villar naman po ay siya ay nanggaling sa pamilya na puro pagnanakaw sa lupa at sa kaban ng bayan ang ginawa. Paano ginawa? Kita mo, number 1 richest siya sa Pilipinas, si Manny Villar, tatay niya. Paano ba ginawa? Ito, ikwento ko lang sa inyo. Long before, nung congressman siya, natuto na siya ng real estate. Ang ginawa niya, namili siya dyan ng lupa dyan sa Bacoor. Boundary ng Bacoor at saka Bilibid na mga lupa. So marami siyang murang lupa dyan nabili. Pagkatapos, yung mga nabili niyang lupa, pinasubdivide niya, pinaghati-hati. Pero ang ginamit niya sa pagbibili ng lupa, hindi niya pangalan. Pangalan ng mga korporasyon. Visionary. Grabe ang taktika eh. So, mga korporasyon, ang dami. Mayroon pang Adelpa Properties, mayroong Brittany, mayroong kung ano-ano pa mga Camillian Homes o Camilla Subdivision o ano. Ang dami-dami. So, yan ang ginawa niya. Pag nabili niyang 1 hektar o 10 hektarya, hati-hatiin niya sa maliliit. Pag nahati na, papalitan ngayon, apply ngayon sa assessor's office kung saan ang lupa na makikita. At pataasin niya ang presyo mula sa 500 pesos na binili niya ang kapital ng 500 pesos kada metro kwadrado at patataasin niya na gagawin niya 10,000 or 5,000 pesos per square meter. Ngayon, true enough, gamit ang pera niya, binili niya po yung Capital Development Bank na palugi din itong bangkong ito. Bakit niya binili? Palugi naman eh. So, nilagakan niya ng 1 billion na kapital. Ang batas kasi sa banking business sa Pilipinas, pag naglaga ka ng 1 billion kapital, bibigyan ka ng Bangko Sentral ng another 1 billion. So, magiging 2 billion ang pera mo. So, ngayon, ang gagawin, may tinatawag po na DOSRI. Bawal po ang DOSRI sa mga bangko. Ano po yung DOSRI? Directors, officers, stockholders, related interest. Bawal po sila mag-loan sa bangko kapag director sila ng bangko, official sila ng bangko, stockholder sila ng bangko, o di kaya may relasyon sa bangko. So, gano'n ginawa niya kasi iba-ibang mga pangalan ng korporasyon nakautang ngayon sa Capital Development Bank. Ang lahat ng lupa na binili na mura, nilon, kumo 30% po ang sangla na ibibigay na pera, ang loan proceeds kung tawagin, ay kung 10,000 nilagay, bibigyan siya ngayon ng 3,000 kada square meter. Tapos,
sadya yan na iparimata. Kung marimata, ibig sabihin, parang binenta niya sa Central Bank kasi kukunin lahat ng Central Bank yan. Parang binenta niya sa Central Bank ang lupa na kinapital niya ng 500 pesos per square meter. Binenta niya lang, parang nabenta niya ng 3,000 pesos per square meter. At hindi niya babayaran. Ganun lang ako kasimple kumita. Kaya nagsara yung Capital Development Bank. Kinuha na ng Central Bank at kinuha ng PDIC. Ganun po siya. Kung ganun ang background nila, marami nang ginawa. Tapos, natandaan nyo yun. Nung panahon na naging senador siya, naging Senate President siya, ang ginagawa niya C5 at taga. Paano ginawa ang C5 at taga? Ganito po yun. Mahilig siya isa sa mga nagsingit-singit na singit gang yan sa kwan. Si Boy singit yan sa Kongreso. Pagtapos ng budget, pupunta sa bicameral, siningit niya 4 billion para sa proyekto kung tawagin Carlos P. Garcia Highway. Tapos, another 4 billion, the same budget ilagay niya sa pangalan C5 Extension Project. 8 billion lahat. Ibang pangalan ginamit, binigyan ng 4 plus billion. Tapos, nilagyan ng bagong pangalan, 4 plus billion din ang budget. Ibig sabihin, sa isang budget, 2 budget ang nilagay mo sa isang project. Naging 8 billion. Iyan ang mga kalsada na dumadaan po ngayon dyan sa Daang Hari. Yan po yan. So, yung mga pera ng gobyerno ang ginamit sa pagpasimento. Binayaran pa yung mga lupa niya dahil sa rights of way. Kumita pa siya kasi ang presyo ng lupa ay ginawa niya ng 10,000 pesos per square meters dun sa fair market value na nakalagay sa tax deck. Galing kumita, no? Sana kung may power tayo na gano'n, no? Ang galing niya. Kaya lang, mga ganong mga bagay na diskarte, naiisip lamang yan ng mga tuso at swapang at ganid. O ganid. Ganon po yung ginawa niya. Kaya kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga. Kaya huwag niyo iboto yan si Camille Villar. May kakayahan yan, may kakayahan. Ang kasamang kakayahan niya kung paano magnakaw. Kagaya sa tatay niya. Kita mo, si nanay niya, si Mark Villar, nung siya ang secretary sa DPWH, alam na alam niya kung saan ang lahat ng kalsada dadan, kaya namili na siya ng lupa kung saan ang kalsada dadan. At pataasin niyang presyo. Ganun po ang ginagawa nila. How I wish na meron kami ni Teacher Mark Reacts ng ganung pera. Kasi kung may pera ko doon, Teacher Mark Reacts, lang tayo. Mag-invest na natin sa real estate. Bibili tayo ng lupa doon sa mga bulubundukin. Mga 10 hektarya, bilhin natin sa, halimbawa, 500 per square meters. O di 100, mga mura doon eh. Sabihin natin 100 pesos per square meters. Ngayon sa isang hektarya, that is only 100 times 10,000. 1 million pesos lang kada hektarya. So, bibili ako 10 hektarya, bayaran ko na 10 million. Anong gagawin ko kasunod, Teacher Mark Reacts, para kumita ako? Makinig kayo kung paano kayo kumita, makakuha ko ng ideya sa akin. Ang gagawin ko, ipahati-hatiin ko yung lupa, subdivision kung tawag, kumbaga. Mag-apply lang ko na subdivision sa EDSAC ngayon, Human Settlement Adjudication Commission. I-authorize ako na mag-subdivide ako ng lupa ko. Pag ma-subdivide ko, apply ako ng bagong tax declaration, yung nakalagay dati na 100 pesos per square meters na fair market value, pataasan ko ngayon kasi discretion mo yan eh. Pwede mo i-deklara na mataas. So, i-describe mo, ilagay mo ng presyo kasi nag-subdivide ka na, may approval ka na, hingi ka ngayon sa konseho ng bayan kung saan ka maglalagay, bibigyan mo ng pera mga konsehal, magpapasa ngayon ng resolution endorsing your application for subdivision. Aaprubahan din yan ng EDSAC. O ngayon, dahil mataas ng iyong ginawa mo 10,000 per square meters, ang gagawin mo naman, Teacher Mark Reacts, hindi mo ibenta, hindi ka kikita kasi walang bibili. Antayin mo pa na lilipas ang panahon na tataas ang lupa.
So, anong gagawin mo? Kailangan may kaibigan kang bangko. Kung may kaibigan kang bangko, tatanggapin nila loan, ilulon mo doon sa kanila at the rate of 3,000 pesos per square meters. Tapos, iparimata mo. Pag pinarimata mo, para ka na rin nagkabenta ng mga lupa na ang capital mo ay 500 pesos per square meter at naibenta mo ng 3,000 pesos per square meters. Kung bakit 3,000? Kasi po, standard industry practice po, yung paglulon, 30% lamang ng halaga ng lupa. Nakita nyo kung paano yumaman. Ang isa pa, kahit hindi mo ibenta, Teacher Mark Yax, ang gagawin mo, meron ka ng asset ngayon. Ngayon, ma-convert kayo niya. Kaya nagiging richest, naging pinakamayaman si Villar. Kasi ang lahat lupa, pinataasan niya ng pusa loob ang mga fair market value. Kaya nagiging pinakamayaman siya sa Pilipinas. Ganun po ang taktika niya. Ngayon, saan niya magagamit kung ma-declare ka na isang pinakamayaman? Aba, pwede ka makautang po kahit saan, kahit kanino na wala ka ng kulatirya, wala ng collateral. Maraming papautang sa iyo. Kahit 100 billion, kahit 1 billion, maraming mapapautang sa iyo. Kahit wala kang ibigay na collateral. Ganun po yung mga taktika nila. Kaya huwag kayong bumuto niya, kayo ulitin lang yan. Gagamitan lang ang pwesto nila para kumita pa ng kumita. Okay? So, ngayon, sino pang iba? O, bahala na kayo kay Amy. Kilala niyo naman ang mga Marcos. O, sino pa? Si Tol Tolentino. Ayun. Alam mo naman yan. Isa rin yan na kilala din na maraming corruption na ginawa yung pamilya Tolentino dyan sa Tagaytay. So, hindi po ako niniwala na walang corruption na nagawa si Tol Tolentino. Kaya yan ang mga katapatan nila ang questionably. May mga kakayahan. Ang problema, matalino ka, tuso ka pa, patay ang bayan. O parang si Marcos Sr. Matalino, number 1 sa Barisam, pero tuso. Kaya kung mabubunto kayo, pipiliin yung hindi tuso. Gagawa po ako, Teacher Bars, ng page kung saan invite ko ang lahat magkuro-kuro para ang objective ay makakab up ng common candidate na 15. So, bahala mamili kung sino sa 12, sa 15, doon na kayo mamili kung sino iboboto nyo. Yan ang aking gagawin. So, having said so, medyo pa isang oras na tayo. Maraming salamat po sa lahat. Okay? Ang una-una, si Lito Lapid, huwag nyo iboto, si Bong Revilla, si Tolpo Brothers, si Ben, at saka si Erwin. Si Erwin naman, malas niya lang at pinasagot na siya ng Comelec sa petition ko for disqualification sinampa. Pakitingin mga lali kung may sagot na si Erwin, 5 araw na mabigit eh. Pinapasagot siya na sa aking petition for disqualification ay hindi pa siya nakasagot hanggang ngayon. 5 days lang binigay sa kanya. Oh. So, ganun po yun ang nangyari. Ngayon, delikado si Erwin. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakapag-email sa akin. 5 days lang na answer ko memorandum ang binigay sa kanya ng Comelec. Ano naman ang ground ko, ang rason kung bakit gusto ko sa sunod ko na lang i-discuss. Okay? Hanggang dyan, Teacher Mark Yax, shout out sa inyo, Lito de Torres. Tapos si Art Miniature, Bumblebee, Andrew Gueco. Tapos si Gladys Sherpa. Okay? Tapos si Crispin Rivera, Mayap Bengi, si Peck 0925, si Arthur Lang Cortez Sano, Virginia Evangelio, Crispin Rivera, Mayap Bengi, Arthur Lura Cortesano, sino pang iba? Ferdi Pinto. Okay, Antonio Quebec. Wild Baliw. O Anton, sino pang iba? Okay, dami nyo. Hindi ko makahing sagutin. So, out na muna ako. Babalik na lang ako mamaya. Marami